Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung patong-patong na mga petisyon na naisampa sa Korte Suprema laban sa administrasyong ito at yung mga pagsagot. Tila baga lahat ng pagsagot ay tuturo lahat sa Office of the Solicitor General. Kawawa naman ang Solgen. Petisyon ng isinampan ni na Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ungab, sa 2025 budget. Petisyon sa PhilHealth. Petisyon sa impeachment. So, inaaksyonan lahat ng Korte Suprema, pinapasagot lahat. So, ito na. Nahihirapan na sila kasi yung petition ni na Attorney Vic at Congressman Ungab na humingi na sila ng extension . Ito yung petition ni VP Sara sa kanyang impeachment. Pinapasagot ng Korte Suprema. Ito, sumagot na ang House of Representatives. Si House Secretary General Reginald Velasco sumagot na. So, yun sasagot. Ito, Radyo ng Pilipinas nga post. Basahin ko posted 3 hours ago. Ipinapaubaya na ng Kamara, sa Office of the Solicitor General ang pagkomento ukol sa inihaing petisyon ni VP Sara Duterte na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint na inihain sa kanya. Paliwanag ni House Secretary General Reginald Velasco, ang Solgen ang tumatayong counsel ng House of Representatives ukol dito via Kathleen Forbes. Okay, so ito, yung exact word ng Secretary General. The Supreme Court announced yesterday that the House of Representatives was directed to comment on the petition filed by Vice President Sara Duterte seeking to nullify the 4th impeachment complaint filed against her. The Office of the Secretary General is the counsel of the House of Representatives in this case. This matter has been referred to the Solicitor General. Yan po ang pahayag ng Secretary General ng House February 26, 2025. Ano bang pitsa ngayon? 26 o 27? Hindi ko naman. So, puros Solgen na lang. Solgen, nako. Kung nanood kayo sa oral arguments ng Supreme Court tungkol sa PhilHealth issue, kawawa ang ating Solicitor General. Although, in fairness, he tried his best. Magaling siyang sumagot. Magaling. Kaya lang, ang gagaling din ng mga Supreme Court Justices, especially Supreme Court Justice Amy Javier and Supreme Court Justice Kagiwa. Nako, hindi sila talaga, grabing argument. Kaya lang, hirap na hirap ang ating Solicitor General. Yung tinatanong, where is the money? Yung ilan yun? 174 billion na loan ng Philippine government sa South Korea para sa tulay sa Panay Guimaras Negros. Nandun na, napunduhan na. Kine-question ni Justice Javier. Nandiyan naman ang pundo. Bakit kakaltasan nyo pa ang PhilHealth? Nasaan yung pera? Nako, talagang kawawa ang ating Solicitor General. So, ang daming petisyon. Kailan sagutin nila? Yung humingi na sila ng extension, nandito na naman.
ano nang nangyayari sa ating. But anyway, pasalamat tayo sa Supreme Court dahil mabilis ang aksyon ng Supreme Court. Inaaksyonan. Lalo na sa PhilHealth. May pag-asa na. Yung post ng Inquirer tungkol sa PhilHealth issue, game over. Tapos na ba ang laban? Game over eh. Ako nakikita ko rin ayokong pangunahan ang ating mga maestrado sa Korte Suprema. But the way yung oral arguments tumatakbo, malaking pag-asa. Maibabalik ang pera ng PhilHealth. Maibabalik. But I don't know kung nagastos na ba. Ano kayang mangyari? Pag ang ruling ng Supreme Court is illegal, unconstitutional, yung ginawang pag-transfer, ibalik yung pera. Nandyan pa kayang pera? Yung 60 billion? Nandyan pa kaya? Yun ang tanong. Isa pa, yung constitutionality ng 2025 budget. According to Attorney Vic, 65% na-release na. Around 4 trillion na-release na. Pag magdesisyon ang Korte Suprema, if lang akong hypothetical, i-declare na null and void, unconstitutional, paano? Na-release na yung 4 trillion. Anong mangyari? Anyway, balik tayo sa issue. So, ito, napaka-exciting na development. Ano kayang mangyayari dito sa impeachment? Yung fourth, ang nirereklamo ni BP Sara, yung fourth impeachment complaint, hindi nasunod ang proseso. Yun ang kini-question. Kaya, yan, desisyonan ng Korte Suprema kung nasunod ba hindi. So, posibleng null and void yung complaint, wala nang impeachment. O kung i-desisyon na walang problema, tuloy. O, sige, tuloy. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood palagi sa ating mga videos. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyong panonood at nakakatulong po tayo sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para mapaayos nila ang sira-sira nilang bahay or ma-repair nila o makapatayo sila ng sarili nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Sana ituloy nyo ang panonood, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng ads. Ayo, tatay, nanay. Magbisita mi sa inyo ha. Usakat mi ha. Oo, muna din yung balay. Oo na. Katumbaho naman. Oo, katumbaho naman inyong balay. Oo, daot na gani na. Oo, daot nang sin, gakaulanan na. Unya di pakit sa akong bana. Dili na rin ka tatay, masakiton di ka? 24 na katuig. 24 na katuig. May trabaho niya, busa dili ni mais. Busa dili na mo kabalay. Oo, ikuan sa nato atong tan-aw nang nagatulo. Oo, say magilak ka nanay. So muna ninyong balay, buslot na gyud. Ug malukdas na ni natin na ako kayuhan sa akong mga anak. Oo. Bakit? Dako naman lagi kayo ang bulsot. Busy na kayo sila. Oo, nasin yung... Wala ta may ipalit sa mga... Oo. Nainat na baya ko. Oo. Wala na kay kaya nanay. Wala na. Oo. Kini, mo sad ni gikuanan ra og sako. Kay bulsot na gyud. Hasta ang kwarto nga isa ka wala na. Luoy nga gid mo kaayo nanay. Kwarto nila giapira na. Oo, kining kuan sad gibutangan ra sad og sako kining inyong sulod kaning inyong higdaanan. Oo. So luoy gid mo kaayo. Oo. Lagi. Tatay, nanay, unsa inyong ikasulti bahin sa karon nga nakita ng inyong balay kalumpag yo namang gyud. Matagaan na mo og sen. Unsa inyong ang gusto namo nga tagaan na Salamat yun niya sa Ginoo. Oo. Salamat kayo sa Ginoo nga
Kamo nang puan sa amua, tanaw, ani. Oo. Ay luoy ulan na ang among ulan. Lagi. Oo. Sige tatay, nanay, matagaan na mugsen. Salamat kayo. Oo, si tatay, masakiton siya, di nakakaya gid og balay. Na jud na. Oo. Di makani nang katrabaho. Oo, na sige nanay, matagaan na mugsen. Oo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo, sige.